Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagkatipon ang may 120 kapatid. Tumindig sa harapan nila si Pedro at nagsalita, "Mga kapatid, kailangang matupad ang nasasaad sa kasulatan na sinabi ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni David tungkol kay Judas na nanguna sa mga dumakip kay Jesus. Dati kabilang siya sa amin at kasama sa paglilingkod. Ngayon, nasusulat sa aklat ng mga awit, ang tirahan niya ay tuluyang layuan at huwag ng tirahan ninuman. Nasusulat din, gampanan ng iba ang kaniyang tungkulin. Kaya dapat tayong pumili ng isang makakasama namin bilang saksi sa muling pagkabuhay ni Jesus. Kailangang ito'y isa sa mga kasama-sama namin sa buong panahong nakipamuhay sa atin ang Panginoong Jesus, mula nang binyagan siya ni Juan hanggang sa iakyat sa langit. Pumili sila ng 2 lalaki, si Matayas at si Jose na tinatawag na Barsabas at tinagurian ding Husto. At sila'y nanalangin, "Panginoon, alam ninyo kung ano ang nasa puso ng lahat ng tao. Ipakilala po ninyo sa amin kung sino sa 2 ito ang inyong hinirang upang maging apostol na gaganap sa tungkuling tinalikdan ni Judas nang siya'y tumungo sa lugar na marapat sa kanya." Nagpalabunutan sila at si Matayas ang nakuha. Siya ang nadagdag sa 11 apostol. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngayong araw ay kapista ni San Matias, isang apostol. Ang kwento ng pagiging apostol niya ay nakasulat sa aklat ng gawa ng mga apostol. Mahalaga na mabuo ang bilang na 12. Malaki po ang simbolism nito. Ang bayan ng Diyos sa Israel ay nanggaling sa 12 anak ni Jacob. Sa bawat isa sa kanila nanggaling ang 12 tribu ng Israel. Ang simbahan ay ang bagong bayan ng Diyos. Ito'y nakatayo sa 12 mga apostol. Kaya si Jesus ay pumili ng 12 na kanyang tinawag na apostol kasi ang balak niya ng mga ito ang maging poste ng kanyang simbahan. Yan din ang sinilarawan sa Book of Revelation. Pinakita ang Jerusalem na mula sa langit. The wall of the city had 12 courses of stones as its foundation, on which were inscribed the 12 names of the 12 apostles of the Lamb. Kaya noong nabawasan sila ng isa, dahil nagpakamatay nga si Judas Iscariote, kailangan nilang buuhin ang 12. Magandang tingnan ang proseso ng kanilang pagpili. Ang nauna na nagsuggest ay si Pedro, ang pangulo ng grupo ng mga Kristiyano na noon ay mga 120 pa lamang. Sa pahayag ni Pedro, gumamit siya ng mga passages sa Bible na nagsasaad sa nangyari kay Judas at nagsasaad sa dapat nila siyang palitan. Pagkatapos nagbigay si Pedro ng criteria kung sino ang dapat papalit. Ang isang apostol ay dapat maging witness ni Jesus. Kaya kailangan kasama siya ni Jesus mula pa nung una
Ang simula ay ang pagbibinyag kay Jesus sa Ilog Jordan. Yan ang simula ng kanyang public ministry. Ang hangganan ay ang kanyang muling pagkabuhay. Sa mga kasama nila na mayroong ganitong qualifications, 2 ang lumabas. Si Barsabas na kilalang Justus at si Matias. Nagdasal ang grupo na humingi ng gabay kung sino ang itinalaga na kukuha sa pwesto na iniwan ni Judas. Nagpalabunutan sila at ang napili ay si Matias. Ang pangyayaring ito ay ang unang group decision na ginawa ng grupo. Ang desisyon nila ay ginabayan ng banal na kasulatan at ng panalangin. Pero nandyan din ang pamumuno ni Pedro. Nakita nila ang Diyos ay nagsalita sa kanila sa pamagitan ng kanilang pagboboto o kanilang pagbubunutan. Hindi gaanong maliwanag kung sila ba ay nagbotohan o nagpalabunutan. Sa anumang paraan, ang hinahanap nila ay kalooban ng Diyos. Hindi ito popularity. Ito'y discernment. Ang Diyos ay may desisyon na. Ang hinihiling na lang nila, ang desisyon ng Diyos ay lumabas sa kanilang pagbobunutan o pagbobotohan. Tinanggap nila ang desisyon bilang kalooban ng Diyos. Panginoon, ang aming pananampalatayang Kristiyano ay nakatungtong sa pahayag ng mga apostol. Salamat sa pagbigay mo sa amin kay San Matias. Gabayan mo po kami. Gabayan po sana kami ni San Matias na manatiling tapat sa mga aral na binigay sa amin ng mga apostol na ngayon ay tinatanggap namin sa pumumuno ng mga obispo na nagpapatuloy ng apostolic succession hanggang sa aming panahon. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.